And now, ladies and gentlemen, introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing black with yellow trim. Official weight 109 pounds. Professional record, 1 win. From Aki Boxing Gym of Santa Cruz, Laguna, ladies and gentlemen, James Bryan Key. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing black and weighing 110 pounds, professional record, 1 win. From 2 joints, boxing team of Marty Elorde of Parañaque City, introducing Mark Lester Durance. Magandang laban to, JP. Totoo, dun pa lang sa mga binanggit nating style, no? Interesting na agad. You know the rules. Follow my instructions. Protect yourself at all times. Box. This is a 4-round affair. Catch weight, 110. 100 Gs underneath the flyweight division. Ayan, start of first round. Durance versus Key. Oh. Nagpapakawala na ng mga matatalas na mga hook itong si James Key. So para sa mga tagapanood natin, si Durance po, para hindi na kayo malito, pareho sila naka-black shorts. Pwede mo sabihin walang Si Durance buhok. po yung naka-skinhead, walang buhok. At si Key naman yung may buhok. Ganun lang Oo, kadali yun. panoorin, ano? Kasi yung pipings, medyo malilito ka rin. Parehong Parehong yelo dilaw eh. Oo, parehong dilaw. So para mas mapadali ang iyong panonood, tingnan nyo na lang yung kanilang mga ulo. Oo. Nakapagpatama si Durance sa ulo ni Key. Na. At si Key naman, continuous pa rin yung kanyang mga bitawan. No? Tingnan natin kung anong magiging susunod na aksyon. Actually, pag nagkasalubungan tong dalawang to, talagang may babaksak eh. Ang napapansin ko kay Durance, very composed. Kasi kanina may mga nakalusot din si Key eh. Parang talagang ano siya, no? Hindi natataranta. Ang gusto ko dito sa boksingerong Durance, may mga body attack to. Oh, hindi siya usually a headhunter na fighter. Talagang bobodegahin ka nito, papalambutin ka. At magandang ano yan, para sa mga fans natin ngayon na boksingero din, that's actually good learning point. No? Kasi minsan, nag-headhunt tayo eh. Usually kasi, Nakaka-excite din kasi. usually JP, pag nanonood ako, pinanonood ko rin yung paa eh. Oh. Tingnan Oo. mo yung paa nung Durance kung paano niya siniship from one way to another. Sukat na sukat ah. To get that advantage. Kasi merong ganyan eh. Ganun siya ka-aware. Yeah. Kanina nga, kinakausap pa yung corner ni Key eh. Oo. Habang nagsha-shuffle. Oo. Parang mind games. Mind games, Ah. oo. Actually, James Key is trying for a overhand pero hindi tumatama eh. Talagang si Durance, so pinapakita niya yung kanyang yung footwork. Nababasa kasi ni Durance na overhand ang ibabato mo eh. So, ang ginagawa niya, kaperasong kaperasong urong lang eh. Well, para sa mga kakatunin lang, pareho pong undefeated yung fighters na pinapanood natin. Pero ang pagkakaalam ko kay Durance, solid ang amateur background nito. Oo. Oo. Kamusta ba kay Key? May balita ka ba sa amateur experience niya? Actually, etong boxing gym nila very active to eh. Active to. Hindi ko specifically Aki, oo. hindi ko specifically alam kung si James Key is merong mga heavily involved na amateur fights. What I know is tong Aki Boxing Gym from Laguna, active to sa pagpapalaro ng mga amateur fights, and they are also helping sa grassroots ng mga Philippine boxing. So, I think yung grassroots rin nila from amateur eventually itong si James transition from amateur to pro magandang way ng
binibigay ng gym niya. Kasi nagpo-produce ka from amateur to pro. So it means you're doing good and doon sa grassroots mo. Correct. At the fact that they're competing right now na former national team to, di ba? Si Dorens, maganda rin talaga yung pinapakita ng I Aki. think. Carlo. So right now guys, na-witness pa rin natin yung pagsukat ni Dorens at yung pagpapatama niya, katulad nga no nabanggit kanya ni Alvin, body na naman, Yes. kanan sa bodega. At medyo nararamdaman ni James yan. Dahil makikita mo sa expression niya. At nararamdaman din ni Dorens kasi ito yung first time na medyo nakapasok yung paa niya. Yeah. Tsaka naka-high guard, ibig sabihin ready to attack din lagi sa inside. Key is trying to get inside ni Dorens pero medyo challenging talaga. Yung sinasabi nilang sukat hindi pa niya masukat Tsaka pag inobserbahan mo, pag bitaw ni Dorens talagang nakahakbang na yung likod na paa Mukhang simple lang yung sinabi ko pero that's very hard to do pag nasa gitna ka ng laban. Tsaka nakita mo yan, Ben, yung kay Dorens, very economical talaga yung movement, no? Inusog lang yung ulo Inusog lang yung ulo doon sa bitaw ni Ki kanina. Baka dahil maganda yung niya, yung foot movement niya, yung mga head movement niya. Actually, naghahawa-hawa na yan pag sa boxing pag ang ganda ng paa mo, ang ganda ng galaw mo, ang ganda ng head movement mo. Elusive ka hindi ka tatamaan talaga Tama ka kasi pag sinimple na Alvin yung boxing kasi karaniwan ng mga kababayan natin, ang equivalent sa kanila suntukan Hindi nila naintindihan na full body yung kailangan pag boxing. Actually, Hindi lang kamay. Ang naobserbahan ko lang right now, Vin, si Dorens. Ako may Medyo mas intentional na yung mga Ako, bato niya ngayon. ako JP may naobserbahan. Sasabihin ko sa iyo kung anong break. Mamaya surprise to. Talaga, baka magulat ka. Sige. Oo, ito. After this 15 seconds bago matapos ang round number 2, meron Sige akong obserbasyon na ikagugulat mo. 10 seconds. Medyo tinamaan si James. Oo. Napaikot si Dorens dun. At very excited yung crowd natin dito. Yung iba naging standing ovation pa sa nasaksihan nila. Alam mo, ano Very yung exciting. naobserbahan ko? Ano? Matigas ang ulo ng mga Pilipino. Alam mo bakit? Nakakordon na na bawal pumasok doon kasi ma-distract yung mga judges. Pasok pa rin ang pasok ang mga kung sino-sino. So, minsan pumunta na tayo, it's a matter of discipline. Disiplina. Pag ikaw pumunta ka sa Japan, hindi ka pwede lumapit sa judges and try to distract the judges. Kaya nga nilagyan ng kordon ng promoter yan para hindi ka na pumasok. Pero eventually, bakit tayo ganun? Bakit ganun ang tayong mga Pilipino? Pag sinabing bawal, lalo natin ginagawa. Correct, Alvin. Iyan siguro yung maganda for improvement ng ating mga audiences. Para mas ma-enjoy pa natin itong free entrance na 20 plus bouts. Naku po, nagpakawala agad doon si Ki. Tingnan natin ang sagot ni Dorens, the Drunken Master. Alam mo, ang instruction siguro ng camp ni Ki, pumasok ka na. Medyo hindi natin alam kung anong i-score ng judge sa 1 and 2. Kasi kanina yung nakita ko kay Dorens parang nung first dina-download niya pa yung info Yun sa second round
mas in command na siya in terms of Oh. what is going to do. Mas So- sukat niya. To summarize what you said, yung unang round naglo-loading siya. Nung second round binato niya na. Oo. Oh. Parang sabi ng git mo, parang ganun nga siyang tipo ng fighter. No? Oo. Is trying to gauge ano yung gagawin, ano yung mga hindi gagawin. Tama. And nung second round, in-apply niya yun. So, ibig sabihin, kung narinig niyo yung aming mga sinabi, baka ngayon pa lang tayo magkakaalaman, yan third round. James is applying tremendous pressure right now on Durance. At uulitin lang namin ha, this is for 4 rounds. Oh, Pero yung mga tao dito, parang umpisa pa lang nung laban, yung level ng excitement. Oo, tama. Ayan, ngayon sige, nagpapakita na ng ng mas aggressive siya. Oh, that Tumama left to yung the isa body. ni Ki, kaliwa sa body Yes. kay Durance. Both fighters was given a warning for excessive holding. Excessive holding. Maganda naman dito sa dalawa, nakikinig, no? Walang holding ngayon. Puro batuhan sila. Pero tumama yung kinang body eh. Oo. Ang ganda, yung kaliwa eh. At mukhang yun yung nasa game plan niya kasi kanina naka-witness din tayo ng isa sa kaliwa. Tumama yung kaliwa kanina ni Ki sa katawan ni Durance. Tingnan natin kung And- babawian ito ni Durance. And I really think James must do something more dito sa round number 3 eh. Para sa akin ah. Kailangan mapakita niya sa judges na Oo. kaya niya rin mag-take control dun sa laban. Kasi yung round number 1 hindi natin malalaman eh. Oo, Kasi kapaan. parang yung number 2 parang medyo lamang sa sarili ko yung Durance eh. Well, sa opinion ko Etong round number 3 is still up on the air eh. Up for grabs pa siya. Oo. Tingnan natin sa last 10 seconds kung susungkitin nung dalawa kung sino makakasungkit sa mga judges. Ang hirap iskoran tong round number 3. Agree ako. Kung meron man pinakamahirap na score na round dun sa mga nasaksihan natin, that was number 3. Pero yun nga yung interesting dito sa ganitong klase ng sport, no? Malaki ang impluensya ng mga judges. So kung ano yung nakita nila, yun po ang ating... JP yun ang excuse magiging- me, may sasabihin ako sa'yo, baka masaktan ka. Ano yun? Bakit ang mga referee usually nauubusan ng buhok? Bakit? Sa hirap mag-judge. Ang hirap mag-judge talaga. Sa totoo lang, yung mga ganito ka bakbakan, hindi mo alam kung paano ka saan ka pipihit eh. Kasi Oo. tingnan mo yung round number 3, paano mo iskora niya? Sa mata natin, almost identically even. Totoo. Sa kanila, They kailangan have to nila, decide. They kailangan have to mag-decide decide. sila. Excuse me. Round number 4 na po tayo. Schedule po, last round na po to. Very great fight, very great showing sa dalawang boksingero natin, si Durance tsaka si Ki. Sa exchange na yon, mukha si Durance malinis, tsaka naka-atras siya agad. Going to the round number 4, pwedeng tabla-tabla ang laban eh. So, baka ito yung decider, yung round number 4. Tsaka mukhang narinig din ni Ki yung mga sinabi mo kasi talagang siya eh. May urgency, nagbabato Tama. ng wild punches, Para talaga sa akin, kailangan siya pa rin ang manguna Oo. dito sa round number 4 para sa akin. Ang ganda ng 1-2 nung Durance. Malinis, malinis. Hinintay niya magkamali eh. So, a great counter punch given by Durance on that instance. Ayun, para sa mga kakapanood pa lang, ang nasasaksihan natin ngayon, masyado kasing mabilis, It's like you're watching si Neo ng Matrix. Mahirap yung ginagawa ni Durance. Ayan, yung ganun. Parang yung sa The Matrix na napanood nyo dati, yung mga
split second, iniiwasan yung bala. Bago bigla kanyang ka-counterin na mabilis. So, I think etong batang to meron talagang skills. Totoo. Wow. Solid foundation. Ma-develop, makikita mo yung skills na yan. Eventually, pag nag-6 round siya ano ba, yung hangin ba, nandun pa? Or, we'll see. Ngayon, 4 round, compose na compose pa rin. Compose pa, Siguro, ang ensayo nila is for 4-rounder pa, simula. Pero sabi ko nga, pag eventually, pag umakit na tong batang to ng 6-rounder, at ganyan pa rin ka-elusive maglaro, medyo talagang eyeing on the goal talaga tong si Durance. I'm not saying na si James Key hindi magaling na boxer but what I'm saying yung skill levels lang na footwork, head movement, yung small gap lang na mga movement na bago papasok siya sa'yo. Correct, Alvin. Kaya nga may kasabihan tayo sa boxing may levels sa laro na to, no? So pareho silang magaling, magkaiba lang talaga right now ng pinapakita in terms of skill set yung baon ba. Etong James Key naman, ito yung mga gusto ng mga coaches kasi porsegido nakikinig nakikinig siya kung anong instruction Oh, that left connected. Tsaka hindi siya nayayanig. Considering na yung opposition niya is well versed dun sa ginagawa. Ang hirap nitong iskoran. Tingnan natin, very exciting bout. Yung mga tagapanood po ba natin diyan, meron ba kayong opinion? Lagay nyo nga sa chat box. Alam mo minsan nakaka-boost ng adrenaline sa isang nagko-commentate o nagpapahayag ng laban, yung medyo pausukin nyo naman konti yung chat natin. Pausukin nyo konti para medyo baka malay nyo si JB magbigay ng Hindi, biro lang. Bibigyan ko kayo na tigli-5 appear kayo sa atin. Alam mo last time medyo nagpa-surprise lang tayong konti. Sino yung medyo maganda yung comment. And eventually, konting pamasko dati. Malay natin medyo may ganun pala. Abangan Tsaka yung mga kaibigan natin dyan sa Cavite, Muntinlupa, note kayo sa Lordy TV. Nandito yung aksyon, tunay na aksyon ng boxing. Ayun. Speaking of action, nag-uumpisa na yung action sa ating chat box. Nagpapa-shoutout si Crossman Antonio. Ayan, magandang laban din daw, nag-agree siya. Siguro yung taong nasa harapan ko, na mataas ang nilagay sa cellphone niya, hindi maganda. Ali. Ayan guys, habang pinapababa natin yung cellphone ng mga audiences. Nakita mo na may camera Ayan. So dito, Alvin, nakita ko, sabi ni Ryzen, maganda yung analysis niya Lamang daw yung Pinoy. Alam mo, Ryzen. Mawawalan ako ng trabaho, wag kang ganyan. Pero ito, may mga padagdag naman. Si Crossman, panalo raw yung walang buhok. Oy, mag-ingat-ingat ka. Yung katabi ko dito, ararin. Baka bigla ako i-deklara dito. Aradin buhok. Draw. Meron naman nagsabi draw. Posibilidad yun. Si Mark Ong. Alright, so ladies and gentlemen, palapakan po natin ng dalawang boksingero. What a good fight. Ayan, pinapalakpakan ngayon dito guys ang mga boksingero natin. Magandang laban. Napakagandang laban. Saludo kay Key, tsaka kay Durance. Ayan, pag nirewatch nila to, And now, ladies I and think yun din yung gentlemen, maiisip nila. after 4 rounds of boxing, we go to the scorecards. And here are the scores of the 3 judges. Greg Ortega scores about 39-37. Sylvester Abainza scores about 40-37. Elmer Costillas finds it 38-38 for your winner by a majority decision, Mark Lester Durance. One judge score it 38-38. Yung dalawa
in favor of Durance. Merong 40-37 tsaka 39-38 yata. So ang verdict is majority decision win